Buntis ka, Arlene. Magiging tatay na ako. Salamat, mahal ko. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko, mahal ko. Litaan niya ni Simon sabay kinarga ang asawa dahil sa sobrang tuwa. Nang ibalita nitong nagdadalang tao ito sa kanilang panganay na anak. Pangako, mahal ko, hindi mo pagsisisihan na ako ang napili mong maging katuwang sa buhay. Mamahalin pa kita ng higit pa. Alagaan ko kayo ng ating magiging anak. At gagawin ko ang lahat. Maibigay lang lahat ng inyong pangangailangan. Hindi magbabago ang pag-ibig ko para sa iyo, mahal ko. Litaan niya ni Simon. Maaamoy na rin niya ang kakaibang bango ng isang punlang nasa loob ng sinapupunan ni Arlene. Ngunit dahil asawa niya ang nagbubuntis, kailangan niyang kontrolin ang sarili na hindi matakam sa sariling dugot laman na dinadala at nasa sinapupunan ng asawa. Halos paulanan na ng halik ni Simon ang asawa, maging ang puso nito kung saan nakatanim ang kanilang punla na bunga ng kanilang pagmamahalan ay hindi niya pinaligtas. Walang kapantay na tuwa ang nararamdaman niya sa pagkakataong iyan. Sobrang tagal ng pinangarap ni Simon ang magkaroon ng mapagmahal na asawa. Nakaya siya nitong bigyan ng mga anak. Ngunit sa kabila ng kaligayahang nadarama niya, ay naroon pa rin ang pag-aalinlangan na baka madiskubre ng asawa ang lihim niya at kasusuklaman siyang bigla. Natatakot siyang mabisto nito ang pagiging aswang niya na naitago pa naman niya kahit ilang taon na silang nagsama. Naniniwala pa rin siya na walang apoy na nakikimkim ang usok. Dahil kusang hanap iyon ng daraanan para makalabas. At pakiramdam niya, kapag darating ang pagkakataon na ito, ay katapusan na ng maganda at masayang buhay niya kasama ang asawa at magiging mga anak nila. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, araw ng panganganak ni Arlene, hindi mapalagay si Simon habang parot pa rito sa labas ng ospital. Nangangamba si Simon para sa asawa. Butil-butil na pawis ang pumapatak mula sa noo at liig niya. Batid ni Simon na walang paghambingan ang pasakit na nararamdaman ng asawa sa mga sandaling iyon. Isang oras na siyang naghihintay sa paglabas ng doktor mula sa delivery room. Kinakabahan at ninenervyos na rin si Simon ng sobra. Hindi naman niya pwedeng tawagan ng cellphone ng asawa. Bawal din siyang pumasok sa loob. Umabot na ng 2 oras sa labor room si Arlene. Kaya parang gusto na niyang magwala sa harap ng pintuan ng delivery room. "Sir, umupo muna kayo," alok ng isang staff ng ospital. "Paano ako makaupo nito? Hindi ako mapalagay sa kondisyon ng asawa ko sa loob." Aniya. "Tiwala lang po kayo, sir." "Tiwala? Yun lang. Ang dali mong sabihin kasi hindi ako ang nasa kalagayan ko. Kanina pa sa loob ang asawa ko. Yung huling naglilibor na naipasok sa loob, nakalabas na. Yung asawa ko hindi pa." "Ganoon talaga, sir. Hindi pare-pareho ang lahat ng naglilibor. Mayroong mabilis manganak, mayroon ding matagal. Kaya antay lang po, sir." Sagot naman ng staff. Biglang bumukas ang pintuan at po napasok siya kaya mabilis din siyang pumasok. Hindi man lang niya nilingon ang kausap na staff. Halos nakalimutan na niya ito at nagmamadali ng pumunta sa kinaroroonan ng asawa. Ililipat na ito sa pribadong kwarto. "Binabati ko kayo, Ginoong Simon. Mga magulang na kayo sa isang napakaganda at malaanghel na bata." Bati ng doktor. Halos maiyak si Simon habang inaabot sa kanya ng doktor ang sanggol. Inihatid sila ng isang staff sa isang pribadong kwarto upang makapagpahinga ng gusto si Arlene. Saktong nakafile na ng leave si Simon para maalagaan ang asawa. Habang kanlong ni Simon ang panganay na anak,
na bunga ng kanilang pagmamahalan, na hindi niya maiwasan ang magiging emosyonal pa rin. Hawak niya sa kaliwang kamay ang asawa na mahimbing na natutulog. Halatang pagod ito matapos mailuwal ang kanilang anak. Pahinga ka lang, mahal ko, para makabawi ka ng iyong lakas. Utos niya sa asawa, sabay halik sa noon nito. Nakangiti si Arlene bago ipinikit ang mga mata para makapagpahinga. Inakala ni Simon na maging masaya na ang buhay niya dahil kompleto na. May anak na sila. Larawan ng isang masayang pamilya. Ngunit hindi niya inasahan na ang pagsibol ng isang biyaya ay siya ring pagkawala ng kalahati ng buhay niya. Nakaidlip siya sa gilid ni Arlene at nang magising siya, ay niyog-yog niya ang asawa para kahit papano ay makahigop ito ng mainit na sabaw o gatas. Ngunit naging taranta siya nang mahawakan ang kamay nito. Sobrang lamig na at ang putla ng bibig nito. Nanginginig ang kanyang boses habang tawag ang pangalan ng asawa. Ngunit wala na itong buhay. Napayakap siya ng mahigpit. Bakit? Akala ko ba buo ng aking pangarap? Bakit kinuha mo pa si Arlene sa akin? Sobrang parusa na ito sa akin. Hindi ko na nga matanggap ang pagiging aswang ko. Wala na akong kalagayahan buong buhay ko. Naging maligaya lang ako noong dumating si Arlene sa buhay ko. Pero bakit naman ganito? Kabilis mo siyang binawi sa akin. Taranta niyang tinawag ang doktor. Ngunit wala nang magawa pa ang mga ito. Ilang oras nang patay ang kanyang asawa. Halos mabaliw siya sa biglaang pangyayari. Ang dami niyang pangarap sa buhay. Nag-iba ang kanyang pananaw sa buhay simula nang makilala niya si Arlene at nakasama ito ng matagal. Maging ang kanyang pagiging aswang, kung pwede lang niyang itakwil ay ginawa na niya. Kung hindi lang sa sanggol na iniwan ni Arlene, ay tila mawawala na siya ng ganang mabuhay. Ngunit hindi niya pwedeng pabayaan ito. Unti-unti niyang tinanggap na wala na sa kanyang buhay si Arlene. Hindi niya lubos akalain dahil sa kanilang anak na si Mare, ay madali lang niyang tinanggap ang lahat. Sobrang bilis ng pagdaan ng mga araw. 5 taon na agad si Mare nang hindi niya namalayan. Ngunit sa murang edad ng bata, ay kakaiba na ito ng katangian. Maging ang gusto nitong pagkain ay unti-unting nagiba. Gusto ko ng mainit na dugo, Papa. Nauuhaw ako. Reklamo nito isang gabi nang hikayatin na niya itong matulog. Anong sinasabi mo, Mare? Matulog na tayo. Hindi, Papa. Nauuhaw ako ng sariwang dugo. Bigyan mo po ako. Nailing na lamang si Simon. Napagtanto niyang sa kanya nagmana ang anak. Hindi niya pwedeng hindi pagbigyan ang hiling ng anak. Kapag hindi niya maibigay ay magkakasakit ito. Agad siyang pumunta sa kusina at kumuha ng matalim na kutsilyo at baso. Iniwan niya ang kanyang kamay at sinalina ng dugo ang baso mula rito. Agad siyang bumalik sa kwarto, bit-bit ang isang baso ng dugo. Sarap na sarap ang bata habang iniinom ang sariwang dugo na galing mismo sa kanya. Mas aalagaan pa kita, Mare. Kailangan mo ako sa hamon ng buhay na kakaharapin mo. Anya sa sarili. Lumaki ito sa kanyang pag-aalaga at lumaki itong spoil sa kanya. Dahil lahat ng gusto ay ibinibigay niya. Ngunit nababalanse din naman niya. Lalo na nung medyo may muwang na ito sa mga bagay. Anak, bakit hindi mo ako ginising? Trabaho ko ang ipagluto kita. At ihanda ang mga gamit mo sa pag-aaral. Wika niya sa anak. Isang umaga na makita itong abala sa kusina. Ano ka ba, Papa? Ayos lang. Kaya ko naman ito pa. Maliit pa ako. Inaalagaan mo na ako. Sinong mag-aalaga sa'yo kapag may sakit kayo?
Tapos wala akong alam na trabaho. Kailangan din kitang alagaan paminsan-minsan, Papa, kaya hayaan mo po ako. Napangiti siya habang nakatingin sa kanyang anak. Habang nagtatanggal ng apron na ginagamit nito habang nagluluto. Napakaswerte ko talaga sa anak ko. Sana hindi ka na magbabago, anak. Oo naman, Pa. Sabi ko nga, di ba? Kung ano ako ngayon, ganito pa rin ako hanggang sa pagtanda mo, Papa. Alagaan din kita pagtanda mo, kagaya ng pag-aalaga mo sa akin noong bata pa ako. Napayakap siya sa anak. Sabay na silang nag-almusal at pagkatapos ay nagpaalam na si Simon sa anak. Ayaw niyang mahuli sa kanyang pasok at lalong ayaw nitong lumiban dahil maraming inggit sa kanya na pilit siyang sinisiraan upang makababa sa kanyang pwesto bilang manager sa isang restaurant. Magandang umaga, Sir Simon. Kay aga mo lagi, ha. Bati ng kanyang kasamahan na si Brenda. Magandang umaga din sa iyo, Brenda. Lagi naman ako maagang pumapasok. Ikaw, ang aga mo ngayon, ha. Oo, sir. May kailangan akong asikasuhin ngayon, eh. Mag-file ako ng leave dahil uuwi ako ng probinsya. Namatay kasi ang lola ko. Inihiling ng lolo ko na sana makauwi rin ako dahil matagal na rin simula nung nadalaw ako sa kanila. Ganoon ba? Kung ganoon, sige na. Asok-kasuhin mo na. Aniya. Pumasok na siya sa kanyang opisina pagkatapos kausapin ito saglit. Iniwan niya ito. Ayaw niyang maging snubber subalit ayaw rin niyang makipaglapit dito, lalo na at alam niya na may lihim itong gusto sa kanya. Ngunit kakasara lang niya ng pintuan nang bigla itong bumukas. Brenda, nagulat naman ako sa'yo. Bakit mo ko sinundan dito? Mamaya may makakita sa atin. Dudahan pa tayo ng masama. Napaka-abansi naman ng utak mo, sir. Samantalang matagal ka ng biyudo. Wala namang may magagalit. Kaya wala kang dapat na ipangamba. Hindi pa rin pwede sa akin yan. May anak ako. Siya ang prioridad ko ngayon. Grabe ka, Sir Simon. Ipapasa ko lang naman itong letter na ginawa ko. Aalis din ako kaagad. Tsaka alam mo ba kung bakit gusto kong makipaglapit sa iyo, Sir Simon? Bakit? Kasi alam kong pareho tayo na may lahing aswang. Prangka nitong wika. Hindi akalain ni Simon na sasabihin iyon ng dalaga. Paramdam din niya na isa itong aswang. Subalit tahimik siya. At hindi pinapakialaman ang buhay nito. Dahil paribado iyon. Ngunit hindi niya sukat akalain na magiging ganito kaprangka ang dalaga. May kanya-kanya tayong buhay, Brenda. Hindi ko pinapakialaman ang sayo. Kaya wag na wag mong papakialaman ang paribadong buhay ko. Halos may galit ang tono ng kanyang pananalita. Mahimik at nakaramdam ng pagkapahiya ang dalaga sa naging reaksyon niya. Lumabas ka na, Brenda. Magkaroon ka naman ng delikadesa sa sarili mo. Dagdag pa niya. Bakit kasi siya pang napili mo gayong ako itong patay na patay sa iyo noon pa? Hindi sana masaya pa rin tayong nagsasama ngayon. Umiiyak na sumbat ni Brenda. Ayaw nitong lumabas ng kanyang opisina. Brenda, pwede ba? Si Arlene ang minahal ko. Hindi ko naman pwedeng piliin kung sino ang mamahalin ko. Kaya tanggapin mo na lang. Ayaw ko nang magmahal ulit. Sapat na sa akin na iniwanan ako ni Arlene ng isang magandang alaala. Iyon ay ang aking anak na si Marie. Maraming tanong si Brenda. Ngunit nagmistula siyang pepe at bingi. Ayaw niyang humaba pa ang kanilang usapan. At baka lalo pa itong masaktan. Doon pa lang ay nahumaling na ito sa kanya ng sobra. At hindi niya alam kung bakit ayaw pa rin siya nitong tantanan. Kinagabihan, nagising siya sa sobrang alinsangan ng panahon. Nakabukas siya ng bintana sa 10 oras ng gabi.
Napagtanto niya palang kabilugan ng buwan. Hindi nakapagtataka na naging maalinsangan ang kanyang pakaramdam. Dahil unti-unting nauuhaw ang kanyang hininga ng isang bagay na taon-taon niyang hinahanap. Iyon ay ang sariwang karne. Tila natakam siyang biglang sumagi sa kanyang utak na maghanap din ng mabiktimang karne ng tao. Wala na si Arlene. Matagal na rin akong hindi nakakain ng karne ng tao. Kaya bakit nga ba hindi ko susubukang mambiktima ulit ng tao? Sawa na akong maging mabuti. Aniya. Ipagtanto niyang nasa puso pa rin niya ang hinanakit dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Agad niyang hinubad ang kanyang damit. Pinunasan niya ng langis ang kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang pag-inat ng kanyang mga buto, maging ang pagtubo ng kanyang mga pangil at mga kuko, maging ang pagtayuan ng kanyang mga balahibo. Naging matalas ang kanyang paningin at pandinig. Sumilip muna siya sa kanyang bintana bago tumalon. Sa hindi mataong lugar siya tumungo. May takot na siya sa karamihan, lalo na at marami na ang mga itong alam pangontras sa kanila. Minsan na siyang nasabuyan ng asin na halos ikinalapnos ng balat niya sa buong katawan. Munti ka na siyang mamatay dahil sa bagay na iyon. Kaya ayaw niya niyang maulit muli ang ganoong pangyayari. Sa madilim na bakanting lote ay may namataan siyang dalawang nilalang. Maingat siyang lumapit sa mga ito. Iyon na marahil ang magiging biktima niya. Nagmatsyag siya mula sa malapitan. Pagtanto niyang umiiyak ang babae na tila ba nagmamakaawa. Umahimik ka kung ayaw mong mabunyag ang sekreto natin. Pagbigyan mo ko lagi at lalong hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa akin. Galit na singal ng lalaki. Patuloy ang paghikbi ng babae na sunod-sunuran sa utos ng binata. Biglang umusbong ang galit sa kanyang dibdib. Pinakaayaw niya ay ang lalaking kinukuha ang kahinaan ng mga babae para mapasunod sa gusto nito. Hindi na napigilan ang sarili at lumapit na sa mga ito. Layuan mo siya. Galit na utos niya sa lalaki. Napalingon ito sa kanya na sobrang galit na galit. Sino ka ba? Bakit mo kami pinagkakaalaman? Wala naman. Kaso ay ayaw ko sa mga katulad mong lalaki na mapanglamang. Aniya. Ganon. Ano naman ang pakialam mo? Hindi niya ito sinagot. Bagos ay hinablot na niya ito at inilayo sa babae. Pagkatapos ay binalibig ito kung saan. Nagalit siya ng sobra at wala siyang pakialam kung saan ito titilapon kapag naihagis na niya. Napaadaing ito sa sakit ng tumama sa lupa ang katawan. Sa sobrang lakas ng pagkabagsak nito at ang ulo ay saktong tumama sa nakausling bato. Mas lalo pa siyang nanggigigil nang makita ang tumatagas na dugo mula sa ulo nitong tumama sa bato. Lalapit na sana siya sa lalaki nang biglang naghumiya ang babae. Sumisigaw ito ng tulong kaya mabilis niya itong sinaway. Tumahimik ka. Mainam na umalis ka na sa lugar na ito bago mo pa makita kung paano ko ito pagpipira-pirasuin. Galit na utos niya sa babae. Agad itong nagsuot ng damit at dali-daling tumayo. Habang nakapakita mga mata ng lalaki, ay itinaas nito ang kamay patungo sa direksyon ng babae. Humihingi ito ng tulong. Pagkatapos mo siyang i-blackmail, magmukha ka pang ihingi ng tulong. Gusto mong ipakita ko pa sa kanya kung paano ko bibiyakin iyang ulo mo at dukutin iyang utak mong walang ibang laman kundi pang lalamang sa kapwa. Hindi ito sumagot. Marantan na rin ang babae at mabilis na nagsuot ng tsinelas. Kumaripas ito ng takbo palayo hanggang sa marating nito ang matao at maliwanag na lugar. Walang lumabas sa bibig nito, bagos ay nasa ilalim pa rin ito ng sobrang pagkagulat. Samantala,
Takam na takam si Simon habang tinitignan ang sariwang dugo mula sa ulo ng lalaki. Hindi na niya napigil ang sarili. Pinunasan niya ang sugat nito sa ulo gamit ang hintuturo at ang panggit ng daliri. Pagkatapos ay dinilaan iyon habang nakapikit na tila ba sarap na sarap habang ninanamnam ang lasa ng sariwang dugo ng magiging biktima niyang lalaki. Masarap. Sobrang sarap. Yummers. Sambit niya. Kabuang. Matagal na ring panahon na hindi siya tumikim ng karne at dugo ng tao. Simula nang makilala niya at maging asawa si Arlene. Nanumpa siya sa kanyang sarili na hindi nakakain ng sariwang laman at dugo ng tao noon. Ilang taon din siyang nagtiis upang kalimutan ang pagkatakam sa karne ng tao. Si Arlene ang nagpabago sa kanya sa halos lahat ng bagay. Ngunit hindi pumasok sa kanyang isipan na ganoon kabilis binawi sa kanyang asawa. Halos dito na umiikot ang buhay niya. Subalit sa isang iglap lang, biglang nagbago lahat sa kanyang buhay. Lahat ng kanyang magagandang pangarap ay nawala. Kung hindi pa sa kanilang anak, ay hindi na yata siya magkakaroon pa ng ganang mabuhay. Ito na lang ang naging inspirasyon niya sa kanya sa pang-araw-araw na pakikipagsapalaran niya sa hamon ng kanyang buhay. Habang malalim ang pag-iisip, ay patuloy lang siyang nakadila sa dugong umaago sa ulo ng biktima. Hanggang sa natakam na siyang lantakan ng utak nito. Sarap na sarap siya sa pagkain hanggang sa manawa. Saka lang niya ito iniwanan para umuwi na. Naalala niyang dalhan ang anak. Ang puso nito ang naisip niyang pasulubong kay Mare. Alam niyang masamang impluwensya siya at konsentidor na matawag. Subalit anong magagawa niya? Nagmana sa pagiging aswang ang kanyang anak. Hindi naman nila kagustuhan ang maging isang aswang. Sino ba ang gugustuhin maging aswang? Kahit may lihim na karunungan na taglay ang pagiging aswang, ay may kahinaan din na siyang nagpapahamak sa buhay. Kaya nangangamba rin siya palagi para sa kanyang buhay, lalo na sa buhay ng anak. Umuwi siyang masaya dahil tagumpay niyang nabiktima ang lalaking wala rin namang silbi. Dahil walang magawa kundi ang manghamak ng babae. Nagmadali siyang marating ang bahay nila. Diretso na siya sa kwarto ng kanyang anak. Nagising agad ito nang katugin niya ang pintuan ng silid nito. Papa, antok pa ako. Bakit ba? Tanong nito na nakapikit pa ang mga mata. Ngunit nang may maamoy itong kakaiba, ay napamulagat ang mga mata nito. Papa, ang bango. Saad ba nito? Habang nakatitig sa hawak niyang puso ng tao. Pasalubong ko sa iyo ito, anak. Kainin mo na habang sariwa pa. Aniya. Nakangising tinanggap nito ang bitbit niyang puso ng kanyang biktima. Pagkatapos ay sinimulang kainin. Napapikit pa ito habang ninanamnam ang sarap ng nilalamon nitong puso. Ito ang pinakagustong lantakan ng mga aswang. Kaya hindi na nakapagtataka kung sarap na sarap ito sa paglamon ng puso ng tao. Ang sarap nito, Papa. Saad pa nito. Masarap talaga yan, anak. Sige, ubusin mo lang yan. Aniya. Pagkatapos ay nagpaalam na para pumunta sa kanyang kwarto. Ibang lakas ang kanyang naramdaman sa sarili. Ganito lagi ang kanyang nararamdaman pagkatapos makakain ng hilaw na karne ng tao. Para siyang na-charge ng baterya. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi niya akalaing maaga rin palang nagising ang kanyang anak. Parang kailan lang, karga pa niya ito habang pinapadede. Ngayon ay ayaw na nito ng may kasambahay
dahil gusto nitong ito na ang gagawa ng lahat ng mga gawaing bahay. Ayaw na rin itong maihatid sundo niya sa paaralan. Nailing na lamang siya sa pagiging independent ng kanyang anak. Manang-mana ito kay Arlene, ang kanyang namayapang asawa. Nilupitan niya ito habang abala sa pagluluto sa kusina. Magandang umaga, anak. Papa, gising ka na pala? Oo, anak. Huwag mo masyadong paguri ng sarili mo, ha. Focus lang sa pag-aaral. Ako na ang bahala sa labanan mamayang gabi. Lumingon ito at napangiti sa kanya. Ang swerte ko talaga sa iyo, Papa. Bakit kasi ayaw mong mag-asawa ulit? Hindi naman ako tutol doon. Uwi ka nito. Hindi na siya tumugon pa upang hindi nahahaba ang kanilang usapan. Hindi rin siya sigurado kung ayaw na nga ba niyang mag-asawa ulit. Siguro ay panahon na lamang ang magsasabi. Nagpaalam na siya dito para pumasok. Pagdating niya sa opisina ay tampak trabaho agad ang naghihintay sa kanya. Hindi niya inasahan ang biglang pagdalaw ng CEO. Mabuti na lang at lagi naman talaga siyang pumapasok ng maaga. Ngunit ang kinainis niya ay nasa kay Brenda agad ang atensyon nito. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng inis dahil may kausap na iba sa Brenda. Lalo na at malawak ang ngiti nitong karap ang boss nila. Hindi siya sanay na makita itong may kausap na mga lalaki. Madalas kasi itong ilang sa mga lalaki at sa kanya lang halos nakipag-usap. Matagal na kasi itong may gusto sa kanya. Kaso lang ay siya itong pilit na isinasarado ang puso. Ayaw niyang mahulog ang kanyang loob dito. Dahil nangako siya kay Arlene na ito lang ang una at huling mamahalin niya. Ayaw niyang mabali ang binitawang pangako niya rito. Nang makapasok na sa kanyang opisina ang CEO, ay nakipag-usap ito sa kanya ng masinsinan. Tungkol ito sa mga idadagdag na proyekto sa kanilang kumpanya. Manager si Simon ng isang processed foods at isa sa katangian na nagustuhan ng CEO sa kanya ay ang pagiging focus lagi niya sa trabaho. Wala rin itong problema sa kumpanya dahil malaki ang inilago nito simula noong siya ang umawak nito. Matapos ng mahabang pag-uusap ay nagpaalam na ito sa kanya. Nang makalabas na ito, ay siya ring pagpasok ni Brenda para iabot ang bitbit nito mga papeles para sa payroll. Sir Simon, nakabusangot ka na naman. Mabuti na lang gwapo ka. Dahil kung hindi, naku na lang kung anong labas niyang pagmumukha mo. Nakangising saway nito sa kanya. Gwapo ba talaga ako? Si Sir CEO yata ang mas gwapo para sa iyo eh. Ang tamis ng ngiti mo kanina habang kausap siya. Aniya sa dalaga. Ay sus, nagselos pa. Ikaw naman kasi, kita naman sa mga mata mo na may pagtingin ka rin sa akin. Nagmamatigas ka pa. Wala akong gusto sa iyo, Brenda. Nag-iisa lang ang babaeng nagmamay-ari ng aking puso. E di sige, walang problema. Mamayang gabi naman, niyaya ako ni Sir CEO ng dinner date. Tiyak sa mamahaling restaurant ako dadalhin noon. Saad nito sabay talikod at diretso na ng pintuan para lumabas. Naiwan siyang magulo ang puso at isipan. Ayaw niya na makipag-date si Brenda sa kanilang CEO. Alam niya at kilala niya ito bilang isang babaero at matinik sa mga babae. Marahil na pagtipan na naman ito ang dalaga dahil alam na itong berhen ito. Mahilig pa naman sa berhen ang kanyang amo. Kailangan niyang balaan ang dalaga. Ngunit nahihiya siyang sawayin ito dahil wala naman siyang karapatan. Wala siyang magawa kundi hayaan na lamang ito. Katulad niya ay aswang rin naman sa Brenda. Kaya may tagla itong kakayahan at lakas na labanan sakaling may masamang gawin ang kanilang CEO kay Brenda. Kinagabihan, hindi mapalagay si Simon dahil okupado ng dalagang sa Brenda ang kanyang utak.
Hindi siya mapalagay. Iniisip niya kung saan na naman dinala ng kanyang boss ang kanyang katrabahong dalaga. Paraot parito siya sa kanyang kwarto. Hindi pa rin siya mapakali. Isipan niyang sundan ang mga ito. Tinignan niya ang kanyang relo. Malamang nasa bahay pa nito sa berenda. Agad siyang nagmadaling magpunas ng langis. Gamit ang kanyang lihim na karunungan ay nilakbay niya ang bahay nila Brenda. Gamit lang ang kanyang utak. Hindi siya nahuli ng dating dahil saktong sasakay na sa Brenda sa kotse ng kanilang boss. Nagmasid siya mula sa malayo. Nagibang anyo siya bilang uwak upang hindi mawala sa kanyang paningin ang kotse ng kanyang boss. Tumigil ang kotse sa harap ng isang restaurant. Hindi nagkamali si Brenda nang sabihin itong sa mamahaling restaurant ito dadalhin. Dahil sobrang mamahalin nga ang restaurant na pinagdalhan nito, sinundan lamang niya ng tingin ang dalawa habang nakapatong sa ibabaw ng kotse. Napasulyap sa kanya sa Brenda. Saglit ngunit, hindi rin ito nagtagal. Hindi siya sigurado kung may duda ito na isa siyang aswang. O nakala lang nito na isa talaga siyang totoong uwak. Pero sigurado siya na kilala nito ang tunay na uwak kaysa nag-ibang anyo na aswang. Alam nito ang pagkakaiba, lalo na sa laki at kulay ng mata. Hinayaan lamang niyang pumasok ang dalawa, ngunit balak niyang sundan din ang mga ito oras na makapasok na ang mga ito. Pinalipas siya ang ilang minuto bago lumapag sa lupa upang maging normal na tao ulit ang kanyang anyo. Ngunit hindi pa man siya nakababa nang mamataan niya ang dalawa na naglalakad sa rooftop. Hindi niya ginawang mag-ibang anyo dahil balak na niyang liparin na ang rooftop. Doon na magmamasid sa kilos ng kanyang boss. Pagdating niya roon ay nakita niya ang isang nakareserbang mesa na may punpon ng mamahaling bulaklak sa gitna. May mga pulang kandila at sobrang romantiko ng datingan. Nagtaka siya dahil sa wari niya ay matagal nang nanliligaw ang kanilang boss kay Brenda. Pero ngayon lang niya narinig mula sa bibig ni Brenda na nagyaya ang kanilang boss ng dinner date. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Wari niya ay nagsiselo siya. Hindi naman niya dapat maramdaman ang ganitong bagay. Dahil ayaw niyang magmahal ng iba. Naiisip pa rin niya si Arlene sa kanyang buhay kahit wala na ito. Hahayaan na sana niya ang dalawa dahil hindi niya matiis na tignan ang matamis at mapang-akit na tingin ng kanyang boss sa dalaga. Ngunit napansin niyang mainilagay ang kanilang boss sa baso ni Brenda na may lamang Diyos. Habang nakatingin ito sa magandang tanawin sa likurang banda nito. Masama ang kanyang kutob sa bagay na iyon. Nagsimula na siyang nag-alala para sa dalaga. Sabi na nga ba niyang pagkababae lang nito ang habol ng CEO. Marami na siyang nasagap na balita tungkol sa kanilang boss. Marami na itong sekretarya na bigla na lamang nawawala. At tuwing binabalita sa media ay bigla na lang naging tahimik at maging ang pamilya ay napapatahimik na rin dahil nadala sa bayad ng bilyonaryong CEO. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya hayaang mangyari kay Brenda ang nangyari sa lahat ng mga sekretarya nito. Kailangan niya itong mailigtas mula sa kamay ng CEO. Kahit aswang sa Brenda, ay wala itong laban kung patutulugin ito ng gamot na inilagay sa inumin nito. Walang silbi ang angkin nitong lihim na karunungan kung naisahan na ito ng CEO. Walang kahit isang staff ng hotel ang naroroon sa rooftop. Inukupa ito ng CEO dahil sa masamang balak nito. Nang inumin ni Brenda ang baso ng Diyos, hinintay niyang sumunod na nangyari. Hindi siya nagkamali. Dahil ilang sandali lang ang lumipas, nakita niyang napayuko ito sa mesa. Lumapit dito ang CEO upang sana ay buhatin ng dalaga. Wala siyang ideya kung saan ito dadalhin ng CEO.
Malamang sa malamang ay sa isang pribadong kwarto. Bago pa man ito madala ng kanyang boss ay mabilis siyang dumapo sa harapan nito at doon ay muling nag-ibang anyo. Mula sa pagiging uwak ay nagiging katawang tao siya na may kakaibang itsura. Balot ng balahibo ang buong katawan. Nagbabaga ang mga mata. At labas ang mga pangil at mahabang kuko. "Bitawan mo si Brenda!" wika niya. Nilingon siya nito at sa gulat ay napatayo ito bigla. Sabay bitiw sa kamay ni Brenda. Sino ka? Bakit mo siya kilala?" Takot na tanong nito. "Pakilala. Ano? Alis ka o gagawin kitang karne?" Dahil sa kanyang banta ay walang alinlangan itong tumakbo papunta sa hagdan pa ibaba. Mabilis ang mga kilos nito na tila ba takot na maabutan. Natawa na lamang siya habang tinitignan ito pababa. Agad na rin siyang nagpalit anyo bilang isang normal na tao. Nang tuluyang makalayo na ang CEO, ay nusalan niya ng dasalang dalaga upang magising. Pupungas-pungas itong nakaikot, ang paningin na tila ba nagtataka. "Kumusta ang pagkaramdam mo?" "Sir Simon, nasan si Sir Save, ang CEO?" Tanong nito. Biglang umigting ang ugat sa kanyang ulo. Parang gusto niya itong tirisin sa galit. "Kumuntikan ka ng maghahasa ng taong iyon. Hinahanap mo pa rin?" Galit na tanong niya. "Oo, hindi naman ha." "Nung hindi, pinainom ka ng pampatulog. Hindi pa ba halata na may masama siyang balak sa'yo?" Hindi ito naimik matapos makapag-isip saglit. "Oh, natahimik ka. Paano kasi? Hindi ka nag-iisip. Kapag may nagyayaya ng date, sama agad. Hindi pa nga kinikilatis yung tao. Ano na lang kung hindi ako dumating?" "Oo na. Salamat sa pagligtas sa akin." "Bakit mo nga ba ginawa ito?" Alam ko na, may gusto ka rin sa akin. Ayaw mo pang aminin." Hindi siya sumagot. Bagkos ay nauna na siyang naglakad paalis. Habang pababa siya ng hagdan, ay panay ang tawag nito para hintayin niya. Ngunit hindi niya ito nilingon. Hanggang sa marating nila ang labas ng hotel, ay habol pa rin siya nito. "Ano ba naman yan, Sir Simon? Pinahirapan mo na naman ako. E di sana hindi mo na lang ako niligtas kung iiwanan mo rin yung pala ako." Reklamo nito. "Umuwi ka na, Brenda. Mag-isa lang ang anak ko sa bahay, kaya kailangan ko nang umuwi." "E di sasama na lang ako sa bahay niyo. Wala naman tayong pasok bukas dahil araw ng linggo." "Ano? Hindi pwede." "E di hindi na lang ako uuwi. Diretso na lang ako sa bar para maglasing." Nailing na lamang siya sa katigasan ng ulo nito. Wala siyang magawa kundi ang dalhin na lamang ito sa kanyang bahay. Tahimik siya habang sakay sa taxi katabi ito. Panay ang sulyap sa kanya na Brenda. Tila ba may nais itong sabihin ngunit dahil may ibang tao na makakarinig, ay pinipigilan nito ang sarili. Nang marating nila ang kanilang bahay ay napahanga ng sobra ang dalaga. "Ang laki naman pala ng bahay mo, Sir Simon." Una nito. "Kay Arlene ito, ang aking asawa." Umana pa ito ng kanyang lolo at lola dahil nag-iisang apo siya at nag-iisang anak ang kanyang ina. Kwento ni Simon. Napatango lang sa Brenda habang iniikot ang tingin sa kabuuan ng bahay. Nakita nito ang portrait ni Marie, kaya nilapitan nito at tinignan ng mabuti. "Ang ganda pala ng anak ninyo ni Arlene. Talagang magandang kombinasyon yung dalawa." "Pwede ba, Brenda? Huwag ka nang mangialam pa sa mga bagay-bagay na makikita mo dito sa aking bahay." "Ito talaga si Sir, napakasungit." "Sige na nga, dyan ba ako matutulog sa sofa? Antok na ako eh." "May guest room sa itaas, doon ka matulog." Seryosong sagot niya. Dinala niya ito sa guest room. Tiniwanan lang din niya agad para makapagpahinga na rin siya. Pagod na rin ang kanyang katawang lupa gawa ng sunod-sunod na overtime
sa kanyang trabaho. Wala rin silang pasok kinabukasan, kaya hinayaan mo na niyang matulog ng mahaba ang kanyang sarili. Wala ring pasok si Mare, kaya tiyak siyang tanghali na rin itong gigising. Kinabukasan, pagbaba niya ay puno na ng pagkain ang kanilang mesa. Malinis na rin ang buong bahay maging ang kusina. Lihim siyang napangiti sa nakitang malinis na bahay. Napagtanto niya na ibang maglinis ang mga babae kaysa tulad niyang lalaki. Panahon na nga yata, anya sa kanyang sarili. Bumaba na siya at tinungo ang kusina. Naabutan niya ang anak na si Mare at bisitang si Brenda. Masaya ang mga itong nag-uusap. Napangiti siya nang makita na sobrang lapit na agad ni Mare sa kanilang bisita. Komportable itong makapagkwentuhan kay Brenda. Saktong napatingin sa kanya ang anak, kaya napatigil ito sa pagtawa, sabay lapit sa kanya. "Magandang umaga po, Papa." Bati nito, sabay yakap at halik sa pisngi. "Ikaw, Papa, ha? Kailan ka pa natutong maglihim sa akin? May magiging mama na pala ako, di mo sinabi. Sinurpresa mo pa ako." Natameme siya habang nakatingin kay Brenda. Maging ito ay nagulat sa sinabi ng kanyang anak. "Mare, ano kasi?" Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa anak. At lagi siya nitong pinapangunahan. "Papa, gusto ko siya. Huwag na siya umalis dito sa bahay, ha? Para naman may kakwentuhan din ako tuwing darating ako mula sa paaralan." Wika ni Mare. "Pero anak." "Ayoko ng pera, Papa. Basta, dito na lang siya. Dito na lang ang second mommy ko." Giit nito, bago pa magpaalam para umakyat at maligo. Nakasanayan na nito na tuwing linggo ay nakatambay lang sa loob ng kwarto para manood ng cartoons at pagdating ng hapon ay gagayak na para mamasyal silang mag-ama. Pagkatapos ay kumain na rin sa mga fast food chain na tila ba normal na tao lang. Sa pagkakataong iyon ay kasama nila si Brenda. Tuwang-tuwa rin ang dalaga dahil noon pa man ay pangarap na nito na makasama si Simon na mamamasyal o kaya ay kumakain sa labas. Wala na ring magawa si Simon. Hindi siya pwedeng tumanggi sa anak dahil pinangako niya sa sarili na hindi niya ito bibigyan ng sama ng loob at lahat ng hihilingin nito ay bibigay niya. Nang magpaalam si Marie ng magbanyo, ay nabigyan sila ng pagkakataon na mag-usap. "Paano yan, Sir Simon? Gustong gusto ako ng anak mo." Nakakangising saad ni Brenda. "Magulo ang isip ko, Brenda. Pwede bang tumahimik ka muna?" "Ayaw mo pa kasing aminin na gusto mo rin ako. Halata naman eh. Sige nga, bakit mo pa ako sinundan sa hotel? Kung wala ka naman palang gusto sa akin." "Nag-aalala lang ako sa'yo." "Ayan tayo eh. Huli na, todo deny pa. Hindi sige. Aalis na lang ako at bukas na bukas din. Tanggapin mo ang resignation letter ko dahil ayoko nang maging HR sa kumpanyang iyon." Nagulat siya sa sinabi ng dalaga. Halatang seryoso ito, kaya wala siyang magawa kundi aminin na dito ang totoo. "Sige na, oo na. Aminin ko na. May gusto talaga ako sa iyo at masaya ako." Mahal, tanggap ka na agad ni Marie. Hindi pa man naging tayo. "Ayan naman pala eh. Hirap mo pang kausap." Nakakangiting saad na Brenda. "Ibig bang sabihin nito ay pwede na kitang maging may bahay, Brenda?" Tanong niya. "Oo. Bakit pa natin patatagalin lahat? Wala namang problema sa pagitan natin. At saka pareho tayong aswang, Sir Simon. Wala tayong itatago sa isa't isa."
Napangiti siya sa sinabi nito. Masaya siya dahil muli ay binigyan ng pagkakataon ng kanyang puso na umibig muli. At hindi niya akalaang itatadhana siya sa katulad din niyang aswang. Muling naging makulay ang kanyang buhay. Hindi na niya pinapatrabaho si Brenda. Nais niyang magkaroon na ng kapatid si Marie. Sigurado ka bang gusto mo rin talaga magkaroon tayo ng anak? Wish lang naman sa akin na si Marie na lang ang aalagaan ko. Saad ni Brenda. Gusto ko ng malaking pamilya, mahal. Kaya dapat masundan na agad si Marie. Aniya pa. Napangiti ito sabay yakap sa kanya. Hindi pagsisisihan ni Brenda na naging asawa siya nito. Balak na rin niyang mag-resign at magtayo na lang ng sariling negosyo. May malaking pondo naman siya sa bangko at noon pa sana niya balak na mag-resign. Ngunit ngayon na siya tuluyang nakapagdesisyon. Mahal, may ibabalita ako sa iyo. Bungad niya pagdating niya sa kanilang bahay. Talaga? Ano yun? Minahanap na akong pwesto para pagtayuan ng ating negosyo. Noon ko pa pangarap na magtayo ng restaurant. At ito na yon. Sa susunod na buwan, magsisimula na tayo. Naku, binabati kita, mahal. Deserve mo yan. Alam ko kung gaano ka kasinop at kasipag sa lahat ng bagay. Noon pa man. Sobrang hanga ako sa iyo, mahal. Salamat, mahal ko. Hindi ito magiging posible kung wala ka at ang anak. At ang magiging anak pa natin. Kayong nagbigay lakas at naging inspirasyon ko sa aking laban sa buhay. Siyempre naman, mahal. Sobrang mahal kita noon pa man kaya wala kang pangarap na hindi ko susuportahan. Nandito lang kami ni Marie. Napangiti si Simon. Hindi siya nagkamali sa babaeng pinili niya sa ikalawang pagkakataon. Hapon pa lang ay nagluto na sa Brenda ng kanilang hapunan. Kasama ng sariwang karne dahil alam nitong paminsan-minsan ay naghahanap din ang hininga ni Simon. Maging ito din naman at si Marie. Hindi nila maitago iyon sa kanilang sarili dahil pareho silang mga lahing aswang. Masaya silang naghapunan kasama si Marie. Komportable na silang lahat sa isa't isa. Kaya walang ilangan at maging sa pagkain ng mga hilaw na karne at pag-inom ng sariwang dugo ay lantad sa bawat isa. Lumipas ang isang buwan. Nagsimula nang itayo ng negosyo ni Simon. Simula pa lang ay naging patok na agad ito at tuloy-tuloy iyon. Hanggang sa nagdagdag na ng tauhan si Simon. Siya ang CEO at siya na rin ang nagiging manager ng kanyang itinayong restaurant. May kinuha lang siyang sekretarya upang hindi siya mahirapan sa mga gawain. Sir, ang galing mo maghawak ng negosyo. Nakatatlong buwan pa lang ito ngunit sobrang dinubodobog na ng mga customer natin ang restaurant na ito. Wika ng kanyang sekretaryang si Lani. Salamat sa tulong ninyong lahat. Hindi ito magtatagumpay kung ako lang ang mag-isang tataguyod. Sagot niya. Talaga, sir? Hindi paparte naman dyan? Wika pa ng isang staff. Napasubo siya sa mga ito. Ngunit parang team building na rin kaya pumayag siya. Bagay lang para sa tagumpay. Sigaw ng isa sa kanyang tagapagluto. Masaya ang lahat dahil sa munting kasiyahan sa gabing iyon. Umalingaw-ngaw sa kanyang opisina ang tawanan at kwentuhan ng mga nagkakasiyahang mga staff ng kanyang restaurant. Nakalimutan na ni Simon ang naghihintay na asawa, lalo na at may tama na rin siya ng alak. Masyadong natuon ang kanyang isipan sa pagdiriwang ng tagumpay ng kanyang restaurant. Nasaan ka na ba, Simon? Sambit ni Brenda sa sarili. Nainis na ito sa kakahintay kay Simon.
Hindi rin matawagan ang kanyang numero. Umuwi na tayo. Kanina pa yata naghihintay sa akin ang asawa ko. Biglang wika ni Simon nang makita ang relo sa bisig. Maghahating gabi na. Mamaya na, kunding unaw man lang ito, Sir Simon, para sa tagumpay. Reklamo ng isa. Sang-ayon na rin dito ang iba pa niyang staff. Sige na nga, kung hindi lang sa tagumpay ko to. Talagang hindi niyo ako mapapayag na makisama sa inyo. Anya. Hindi niya alam na may isang nilalang na nagmamasid mula sa likod ng restaurant. Nakasilip sa kristal na bintana. Nang lumapit sa kanyang sekretarya na halos magpapakanlong na, ay doon biglang lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang. Brenda. Sambit ni Simon sa kanyang isipan. Kanya-kanyang takbuhan ang lahat, baging sila na ay gustong tumakas. Ngunit nahawakan ng nilalang ang buhok ng babae. Nataranta sila ni dahil sa sobrang takot. Lalo na at nagbabaga ang mga mata nito. Habang mahaba ang mga kuko at pakpak na tila isang malaking paniki. Mabilis na dumepensa sa sarili si Simon. Tumakas na kayo! Galit na utos niya sa mga tauhan nang makita mga itong tila nanonood lang ng pelikula. Takbuhan ng kanyang mga tauhan palabas ng pintuan. Naiwan siya roon na nakatayo. Nang mawala na sa paningin niya ang lahat ng kanyang mga tauhan, tsaka lang niya tinignan ang asawa at sinaway sa ginawa nitong pananakot sa mga tauhan. Anong ginawa mo, Brenda? Pasensya na. Iyon ba naman ang maabutan kong eksena? Kung hindi ako dumating, anong susunod mong gagawin? Halik ka ng malanding iyon. Balik ka na, Simon. Umuwi na tayo. Galit na wika nito sabay talikod. Naiwan si Simon na nakatulala. Naimasmasan siya at napagtanto ang nagawang pagkakamali. Napasobra yata ang tama ng alak sa kanya. Pagdating sa bahay ay naabutan niya sa berenda na may nililigpit. Nilapitan niya ito para sana kausapin. Pumasok ka na sa loob, Simon. Tanging wika nito. Nagpumilit pa siya para makausap ito. Ngunit nagalit lamang ito sa kanya. Tahimik na lamang siyang pumasok sa loob ng kanilang kwarto. Hindi niya nakitang pagluha ng kanyang asawa. Dahil nasaktan ito ng sobra sa nakita nito kanina sa opisina. Galit din siya sa kanyang sarili dahil nagpabaya siya. Hindi na nga siya nagpaalam na gabihin ganong eksena pa ang maabutan nito. Babawin na lamang siya dito. Kinabukasan, maaga siyang nagising at pinagluto ito. Magandang umaga, mahal ko. Bati ni Simon. Bakit di mo ako ginising? Ano ba, Simon? Ilang beses ko bang sasabihin na responsibilidad ko ang ipagluto ka? Hindi yung ikaw ang gagawa niyan para sa akin. Ano to? Para sakaling magloloko ka, sa akin mo ibabalik ang paninisi. Dahil irresponsable akong asawa. Nagkulang ako. Ganun ba yun? Brenda, hindi mo dapat iniisip ang ganyan. Tsaka, hindi ko gagawin ang magloko. Mali lang ang pagkakaintindi mo sa nakita mo kagabi. Pangako, hindi na mauulit pa yon. Sige na, Simon. Kumain ka na bago ka pa mahuli sa iyong lakad. At saka na ako maniwala. Sabay na tayo, mahal ko. Hindi ako kakain kung hindi ka sasabay sa akin. Busog ako, Simon. Kakain ako kung kailan ko gusto. Walang magawa si Simon. Hindi na lang din siya kumain. Humalik na siya sa noon ito at nagpaalam. Saka na niya ito susuyain dahil mahuli na siya sa kanyang meeting sa isang kliyente. May gustong kumuha ng franchise at unang pagkakataon iyon, kaya hindi niya dapat sayangin.
Mabilis lumipas sa mga araw. Sa nakalipas na 5 taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, ay nabiyayaan sila agad ng 2 anak. Si Mary ang anak niya kay Arlene at si Mario na anak nilang 2. May mga tampuhan ngunit lagi ay napag-uusapan lang nila. May mga pagkakataon na sabay silang mag-asawa na lumalabas sa hating gabi upang maghanap ng makakain. Ang sariwang karne at dago na siyang sumpa sa kanilang katauhan. Hindi nila mapigil ang sarili dahil mula pa iyon sa kanilang lahi. Karugtong na rin ang kanilang mga anak. Wala silang magawa dahil iyon ang nakatakda sa kanila. Gabunan si Simon, samantalang sa Brenda naman ay isang abuak. Walang pinagkaiba dahil parehong gusto ang sariwang laman at dugo ng isang normal na nilalang, gaya ng tao at mga hayop. Hindi ka ba nagsisisi na ako ang napili mong maging asawa, Brenda? Tanong ni Simon isang beses sa kanyang asawa. Hindi ko pagsisisihan ito, Simon. Pinili ko maging totoo sa aking nararamdaman, kaya ayos lang. Salamat, mahal ko. Pangako, kasama mo ako hanggang sa pagtanda. Iiwanan man tayo ng ating mga anak para sa kanilang sariling buhay. Sa huli, manatili tayong magkasama. Tandaan mo yan. Pangako ni Simon. Napangiti naman si Brenda sa kanya, sabay yakap ng mahigpit. Walang pasok si Simon kaya siya na ang nagboluntaryo na magluto ng kanilang hapunan. Si Brenda ay inutusan niyang silipin ang mga anak kung anong pinagkakaabalahan ng mga ito. Naging magaan ang kanilang buhay dahil magkasundo sila sa lahat ng bagay. Pagkapasok ni Brenda sa kwarto ni Mario ay nakita niya itong abala sa paglalaro. Hinayaan lamang nito ang anak. Sinilip ng ginang ang sarili sa salamin, sabay ikot. Layo na ng katawan nito sa dati. Naisip niyang mag-ayos-ayos na ng sarili dahil ayaw niyang maging losyang na ng tuluyan sa harapan ng asawa. Mama, gutom na ako. Tawag pansin ni Mario. Saka pa nito naalala ang bili ng asawa na silipin ang mga anak. Hindi pa nito napuntahan si Mary sa kwarto nito. Naku anak, sandali ha. Halika sa kusina, ipinagluto ka ng papa ng paborito mong ulam. Nandun siya naghihintay sa atin. Halika. Salamat mama. Ayos lang anak, o halika na. Naghihintay ang iyong ama sa baba. Tawagin ko na rin ang ate Mary mo ha. Aniya dito. Mabilis nitong kinarga ang anak at dinala sa kusina. Tulog pa yata si Mary dahil tahimik ang kwarto. Madalas ay naging independent na rin si Mary. Dahil nasa tamang edad na rin ito kung tutuusin. Matapos pakainin at patulugin lahat ang mga anak, ay nag-usap silang dalawa na mag-asawa. Iyon na lang din ang banding nilang mag-asawa. Iyon na yata ang huli nilang pag-usap na matagal. Dahil simula noon ay madalas nang ginagabi ng uwi si Simon. Nagiging insecure sa sarili si Brenda dahil sa nangyari. Pakaramdam nito ay nawawala na ng gana si Simon dahil sa pagiging hindi maariklo nito sa katawan. Naisipan nitong hanapin sa damitan ang mga sexing damit nito. Hindi naman ito tumaba, kaya nga lang ay mahilig na lang ito sa duster na tila ba isa pa ring buntis. Malamig kasi sa katawan ng ganong damit at komportable ito sa ganoon. Ngunit sa pagkakataong ito ay gusto nitong subukan maging sexy ulit. Naligo ito at nagpabango. Sinilip muli ang sarili sa salamin pagkatapos magbihis at mag-ayos ng muka. Naglagay ng lipstick at saka pulbo. Maganda pa rin ako, sambit nito sa sarili. Napangiti pa ito habang iniikot ang katawan sa harap ng salamin.
Magandang gabi, mahal. Kasabay iyon ang pagbukas ng pintuan ng kanilang kwarto. Nagulat siya at nahiya na rin dahil naabutan ito ni Simon sa mismong harapan ng salamin. Nandyan ka na pala, Simon. Bakit ba lagi ka nalang ginagabi? Nakasimangot na tanong nito. Kaya ba nagpaganda ka ng sobra? Huwag kang magalala. Abala lang sa kumpanya ang asawa mo. Sagot niya. Nang nakangiting pilyo. Nilapitan pa niya ang asawa at niyakap. Ang daming mga papeles na kailangan kong basahin at permahan, mahal. Wika nito. Simon, maganda pa ba ako sa paningin mo? Tanong na Brenda. Siyempre, mahal. Lagi ka namang maganda sa paningin ko. Hindi magbabago iyon. Bakit parang wala ka ng gana sa akin? Lagi ka nalang walang oras sa akin. Dahil ba ang pangit na ng tignan ng katawan ko? Nagsasawa ka na ba sa akin, Simon? Alam mo naman na nandito lang ako lagi dito sa bahay. Nag-aalaga ng mga anak natin. Magsisimula ka na bang manumbat, Brenda? Ano ba? Pagod ako. Tapos ganyan mo ako kakausapin. Bakit? Ikaw lang bang napapagod? Ako din naman. Alam kong pagod ka. Kaya nga magpahinga na tayo. Wala nang sumbatan pa. Wala ka na talagang gana sa akin. Kahit anong pagpapaganda ang gagawin ko. Sino ba ang gaganahan kung pagdating mong pagod sasalubungin ka pa ng negatibong utak? Yan kasi lagi ang dahilan mo. Lagi kang abala. Para sa inyo na mga anak natin ang pagsisikap ko, Brenda. Paliwanag niya ngunit hindi ito nakakaintindi. Mabilis itong umakbang palabas ng kwarto. Balak nitong sa mga kwarto ng kanilang anak matulog. Umaasa itong suyuin niya, ngunit hindi. Wala siyang ginawa. Nagsawa na rin siya sa palagayang pagpapaintindi dito. Lagi na lang itong insecure. Mas lalong tumindi ang sama ng loob nito sa kanya. Kinabukasan maaga siyang pumasok ng opisina. Ngunit nag-iwan pa rin siya ng mensahe dito. Kumain ka na, mahal ko. Huwag masyadong magpagod. Pangako ko sa iyo. Babawi ako. Napangiti lang ito sa iniwan niyang mensahe. Ngunit masama pa rin ang loob. Dahil sa tinulugan niya ito ng masama ang loob. Pagkarating sa opisina, ay may mga importanteng mga papeles lang siyang pinirmahan at inihabilin sa kanyang sekretary. Pero Sir Simon, may mahalagang meeting ka mamaya. Paalala ng kanyang sekretarya. Tunsil mo muna, Lani. May importanteng lakad ba ako? Tugon niya. Ang totoo ay kailangan niyang suyuin ang asawa. Marami siyang pagkukulang dito, kaya balak niyang bumawi. Napabayaan niya ang asawa dahil lagi niyang inaalala ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Maaga siyang umuwi upang makausap niya at mailabas ang asawa. Balak niyang ma-date ito para naman kahit papano ay makabawi siya. Pagdating niya sa bahay, ay naabutan niya ang asawa na pinapakain ng merienda si Mario, ang kanilang bunso. Magandang umaga, mahal ko. Umuwi talaga ako ng maaga para sa'yo. Bati niya rito. Matamis ang kanyang ngiti habang tinitignan si Brenda na nakabusangot ang mukha. Linisin ko muna si Mario. Kung gusto mong kumain, may luto na dyan. Matabang na sagot ni Brenda. Diretso itong pumasok sa kwarto ng kanilang bunso, kung saan madalas itong nakatambay at natutulog kapag masama ang loob nito sa kanya. Dito mga nagdaang araw ay madalas itong naging bugnutin. Ngunit dahil sa pagiging pagod niya, ay hinayaan lamang niya ito. At ngayon ay kailangan na niyang bumawi bago pa tuluyang lumayaw ang loob nito sa kanya. Huwag mo naman akong iwasan, Brenda.
Malaki ba talaga ang tampo mo sa akin? Tanong niya rito. Lilinisin ko ang anak natin. Patulugin ko na rin. May hindi ba maganda sa sinabi ko? Nagpaalam ako sa iyo ng maayos, Simon. Napakalamig ng pakikitungo mo sa akin. Ramdam ko may galit ka pa rin. Bahala ka kung iyan ang pagkaramdam mo. Nanlumo siya. Galit ito sa kanya at alam niya. At hindi niya makukuha ang loob nito kung makipagpataasan pa siya ng boses dito. Papa, wag away si Mama. Dami niya iyak, Papa. Saway sa kanya ng 5 taong anak. Hindi anak, pagod lang ang mama niyo. Dahilan niya. Napabuntong hininga na lamang siya nang talikuran siya nito. Napagtanto niyang ganon kahirap ang buhay mag-asawa. Ang daming pagdadaanan. Kaya todo kahit pa siya para sa pamilya, hindi pa rin yun sapat dahil hindi balanse lahat. Kailangan pa niyang hatiin ang oras. Kailangan niyang magtira para sa kanyang pamilya. Sinundan niya ito sa kwarto ng kanilang anak. Saktong palabas ang kanyang mag-ina sa banyo. Sinubukan niyang kunin si Mario sa ina nito. Ngunit sinalubong siya ni Brenda ng masamang titig. Ano ba, Simon? Alam mong hindi tayo okay. Wika nito. Kaya nga gusto ko nang magkabati tayo. Para kay Marie at Mario. Para sa ating dalawa na rin. Ayaw ko. Hindi mo nga kami mabigyan ng oras ng mga anak natin. Ang galing mong magtago ng relasyon mo sa iyong kabit. Hindi ko man lang kayo mahuli-huli. Uwi ka nito. Dahil wala akong kabit. Hindi ako naniniwala. Kung ganyan ba naman katabang ang pakikitungo mo sa akin, paanong wala? Ipahilamos na lamang siya ng muka. Kahit anong paliwanag niya rito, ay ayaw nitong maniwala. Umalis na lamang siya at bumalik sa opisina. Balak niyang mag-overtime na naman dahil masama ang loob niya sa asawa. Wala na siyang magawang tama sa mga mata nito. 7:00 na ng gabi at dapat ay 4:30 ay uwian na ng mga trabahante. Ngunit nasa harapan pa rin niya si Lani dahil ayaw nitong umuwi kung hindi siya uuwi. Nahalata nito na may problema siyang dinadala. Ayaw niyang mag-overtime ito, ngunit nagpumilit pa rin itong makisabay sa kanya sa pag-uwi. Hinayaan na lamang niya ito sa huli. Ipinapahanap siyang dokumento kay Lani tungkol sa isang bagong franchise ng kanyang restaurant. Hindi niya mahanap kaya nagpatulong siya dito. Halos nakadikit ang dalaga sa kanya, ngunit hindi pumasok sa isip niya na may mali sa bagay na iyon. Ngunit iyon ang naabutan ni Brenda. Dahil doon ay sobrang nagalit na naman ito. Sa pagkakataong iyon ay hindi niya naharang ang galit nito dahil sa pagkabigla. Diretso kasi nitong sinugod ang sekretarya sa baybao ng mga kuko nito sa tiyan ng dalaga. Umaalingaw-ngaw sa loob ng opisina ang napakalakas na hiyaw ng dalaga. Ramdam niya ang sakit na nadarama ng inosenteng biktima. Ngunit huli na para sawayin pa ang asawa. Hindi na niya mailigtas ang buhay ng sekretarya dahil sa tindi ng ginawa ng kanyang asawa sa tiyan nito. Walang kahirap-hirap na itong nawasak ang tiyan ng dalaga at kinuha ang sariwang atay para lamunin. Nanlumo na lamang si Simon habang pinagmamasdan ang asawa. Hindi niya alam kung saan siya magagalit. Sa sarili ba niya o dito sa napakaselosa niyang asawa? Hindi ganito ang pagkakilala niya kay Brenda noon. O sadyang binago lang ng tadhana ang ugali nito dahil sa kulang ang atensyon niya na ibinigay dito. Ngayon, kung may maglalandi pang babae ulit sa iyo, kahit sekretarya mo pa, ay paapatusin ko, Simon. Kaya ayaw mo na sa akin. Dahil nasa kanila na ang iyong atensyon. Rubida, wala ka namang maisip na positibong bagay para sa akin, Brenda, ha?
Akala ko ba kilala mo na ako ng lubusan? Hindi ito umimik. Ayaw rin itong patalo dahil para rito ay siya ang mali. Umalis ka na, Brenda. Kailangan ko pang linisin ang kalat mo. Utos niya rito. Tinitigan siya nito ng matagal bago tuluyang lumipad patungo sa nakabukas na bintana sa likod lang ng kanyang opisina. Masukal sa parteng likod at sinadya niyang ganoon iyon upang oras na maabutan siya ng kabilugan ng buwan ay may mapagkukublihan siya ng kanyang katawang halimaw. Nang tuluyang makalayo sa berenda, ay sinimula na niyang iligpit ang kalat nito. Wala siyang magawa dahil asawa niya ang salarin. Walang hustisya na maibigay dahil asawa niya ang may gawa. Matapos mailigpit ang kalat, ay umuwi na siyang magulo ang utak. Nakokonsensya man siya sa sekretarya at sa pamilya nito, ay wala siyang magawa. Hindi niya pwedeng idiin ang asawa. Siya dapat ang nagbibigay proteksyon dito. Naabutan niya sabay sa berenda na nag-iimpake na ng mga gamit sa mismong kwarto iyon ng anak na si Mario. Mama, bakit mo nilalagay sa bag ang mga gamit ko? Tanong ng bata. Bakasyon mo na tayo sa probinsya, Mario. Para naman makilala mo ang lolo at lola mo. Sagot na Brenda. Iyon ang narinig ni Simon na pag-uusap ng kanyang mag-ina. Masaya yun, Mama. Kasama si Papa, hindi ba? Hindi, anak. May trabaho ang Papa. Lagi siyang abala sa trabaho niya. Ibig sabihin, hindi kasama si Papa. Halos madurog ang puso niya sa sinabi ng kanilang anak. Hindi na siya makatiis kaya binuksan na niya ng malaki ang pintuan. Anak, pwede namang sumunod doon ang Papa. Biglang sabat niya. Maging si Brenda ay nagulat dahil hindi nito napansin ang kanyang presensya. Halatang galit pa rin ito sa kanya. Ganon po ba, Papa? Mahimig lungkot sa tono ng pananalita ng bata. Tumango siya at kinarga ito. Matulog ka na muna, anak. Malalim na ang gabi. Mag-uusap muna kami ng mama mo. Uwi ka niya sa bata. Masunurin ito kaya agad itong tinungo ang munting kama. Dinala niya sa kusina ang asawa para makausap ng masinsinan. Brenda, alam mong mahal na mahal kita. Wala namang duda yon. Kung may hindi tayo pagkakaunawaan, pag-usapan naman natin. Pag-usapan natin maayos. Huwag ganito. Hindi mo kailangan maging masama, Brenda. Pinatay mo ang isang inosente. Inosente? Hindi ako naniniwala. Karida mo iyon. Anong karida? May pinapahanap lang ako na dokumento sa kanya. Dapat nga, uwi ng maaga yung tao. Kaso nakita niya siguro na malungkot ako. Kaya pinili niya na samahan ako. Yun. Saktong may hinahanap ako at nahihirapan akong halugugin. Kaya inatas ko na sa kanya. Hindi nga ba? Tanong pa nito. Brenda, bakit ka ba nagkaganyan? Hindi na ikaw ang dating Brenda na nakilala ko. Dahil masyado na akong nilamon ng insecurity sa katawan ko. Lalo at madalas kang walang oras sa akin. Ano sa palagay mo ang iniisip ko? Nailing na lamang si Simon. Hindi niya rin masisisi ang asawa. Masyado siyang focus sa kanyang negosyo dahil sa mga material na bagay na hangad niya. Nagsisisi siya ngunit huli na ang lahat. May nadamay ng inosenteng buhay at pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan at sala rin sa nangyari. Nabasa ni Brenda ang nasa kanyang isipan. Tila nagsisisi rin ito. Ngunit wala na silang magawa. Hindi na maibalik muli ang nangyari. Lalo na ang buhay ng inosenteng si Lani.
May sakiringking din ang babaeng iyon. Dikit ng dikit sa'yo kaya kasalanan niya. Abay kung naging formal siya, di sana nangyari sa kanya yon. Maghanap na lang ng dokumento, halos nakadikit pa. Naintindihan ko rin naman ang parte mo, Brenda. Natural lang sa katulad nating mga mag-asawa ang dumaan sa mga ganitong bagay, ang hindi pagkakaunawaan. Nakakapagod na, Simon. Umiiyak na wika nito. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa. Naisip niyang hindi sa lahat ng pagkakataon ay pera ang mahalaga. Ilang taon na rin niya itong hindi mailabas ng bahay. Hindi man lang niya maiparamdam dito na higit sa lahat ay ito ang pinakamahalaga. Walang anumang bagay o yaman na kapantay ang kanyang mga anak at asawa. Lalayo mo na ako sa iyo, Simon. Gusto ko munang magbakasyon sa kanila nanay kasama ang anak natin. Paalam nito. Babalik ka naman, hindi ba? Paniniguro niya. Hindi ako sigurado. Siguro kapag napagtanto ko na mahal talaga kita. At saka, kapag hindi na ako insecure sa aking sarili. Ang hirap kasi na lagi akong nag-iisip na isang araw magigising na lang ako na wala ka ng pagmamahal sa akin. Bakit kasi sobrang negatibong mo mag-isip, Brenda? Dahil ang layo mo na sa dati, Simon. Halos wala ka ng oras sa akin ngayon. Babawi ako sa inyo ng mga anak natin. Pangako. Pasensya na, Simon. Nakapagdesisyon na ako. Tsaka, matagal ko na ring hindi nakasama ang aking mga magulang. Ay. Napabuga siya ng hangin. Ayaw din niyang pagbawalan ito na makita ang mga magulang. Subalit na pagtanto niya na sobrang lungkot ang bahay kung wala ito at ang mga bata. Ngunit kailangan niya rin itong bigyan ng espasyo. Kailangan din ito ng bakasyon. Kaya pinayagan niya ito sa gusto nito. Kinabukasan, nagising siya na wala sa kanilang kama ang asawa. Sinubukan niyang puntahan ito sa kwarto ng anak. Ngunit nang maging si Mario at Marie, ay wala na sa kani-kanilang mga kwarto. Napagtanto niyang sobrang lungkot ng bahay na wala ang kanyang pamilya. Malungkot siyang pumasok sa trabaho. Wala sa focus ang kanyang isipan. Naisip niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung bakit walang tigil ang pagbato ng problema sa kanya. Wala naman siyang ibang hangad, kundi ang masaya at kumpletong pamilya. May taguyod ang mga ito at mas maibigay pa ang higit sa kailangan ng mga ito. Balak niyang magkaroon ng saganang buhay at maikot ang ibang bansa kasama ang mga anak kapag nag-uumapaw na ang kanilang yaman. Ngunit napagtanto niya na ang sobrang pangarap ay nakakasira. Nang araw ding iyon ay naisipan niyang mag-hire ng manager sa kanyang restaurant. Hindi niya kailangan maging sobrang hands-on sa kanyang negosyo dahil malaki naman ang kinikita nito. Balak niyang sundan ang kanyang mag-iina sa probinsya. Magpapahinga at magre-relax na rin siya dahil sobrang tagal na niyang babad sa trabaho. Saktong may nag-apply kaagad ng pagiging manager kaya hindi na siya namili pa. Ang unang nag-apply ay binigyan niya agad ng pagkakataon. Matalino at magalang din ito sa paghawak ng negosyo. Kaya walang alinlangan niya itong tinanggap. Kinabukasan ay maaga agad siyang bumiyay sa probinsya. Inihabilin niya sa kanyang manager ang mga trabaho niya. Mahabang biyahe ang kanyang ginawa hanggang marating niya ang bahay ng kanyang mga biyenan. Naroon ang kanyang mag-ina. 3 araw lang ang mga itong nawalay sa kanya, ngunit pagkaramdam niya ay 3 buong taon. Napaiyak siya habang yakap ang mga anak. Sunod ay ang kanyang asawa.
Hindi mo naman kami kailangang sundan dito, Simon. Wika ni Brenda. Malulunod ang puso ko sa lungkot kung lagi akong uuwi sa bahay na wala kayo at lagi akong mag-isa. 3 araw pa lang kaming nawala. Oo, 3 araw. Subalit pakiramdam ko ay 3 buong taon na. Hindi ako mabubuhay nang hindi ko kayo kasama. Naiiyak na wika niya. Napangiti si Brenda nang makita ang kanyang muka. Para siyang bata na naghahanap ng aruga ng isang magulang. Kaya nga dapat mas unahin mo ang pamilya mo kaysa pera. Sana naman hatian mo rin kami ng oras, hindi puro overtime. Patawarin mo ko, Brenda. Ang taas ng pangarap ko para sa ating lahat. Ayoko lang na porkit mga aswang lang tayo, ay kontento lang tayo sa simpleng buhay na meron tayo. Katulad nung ating kabataan. Gusto ko rin maranasan ng mga anak natin ang mag-travel sa iba't ibang bansa. Kumain ng masasarap na pagkain at bumili ng mga gusto nila para sa kanilang sarili. Yung mga mahalin, hindi mga pipitsugin lang. Kwento niya sa asawa. Pwede naman tayong sabay-sabay na lumipad sa gabi para mamasyal kapag nasa tamang edad na sila. Konting panahon na lang. Biro ni Brenda. Ikaw talaga asawa ko. Puro ka biro. Hindi tayo aabot ng ibang bansa kung ang pagiging aswang natin ang gagabinti natin. Baka makabangga pa tayo ng eroplano. Biro nga lang eh. Bakit kasi naging aswang pa tayo? Hindi tuloy tayo makapamuhay ng normal gaya ng iba. Pati mga anak natin apektado. Malungkot na wika na Brenda. Tanggapin na lang natin na ganito ang ating buhay, Brenda. Ang mahalaga ay buo at nagkakaintindihan pa rin tayo. Oo, Simon. Kahit anong mangyari. Basta ipangako mo na kami lang na mga anak natin ang priority mo. Hindi iyang negosyo mo. Pangako, asawa ko. Nakangising wika niya. Nanatili sa laroon ng 1 buwan. Sinulit ang bakasyon. At nang mapagpasya nilang umuwi, ay binago na ni Simon ang dating nakagawian. May namamahala na ng kanyang negosyo. Kaya madalas ay nasa bahay na lang siya, kasama silang buong pamilya. Makalipas ang ilang taon, ay natupad din sa wakas ang pangarap ni Simon. Ang makapag-ikot sa ibang bansa kasama ang buong pamilya. Pero hindi sila lumipad ha. Sumakay sila ng airplanes. Naging masaya sila sa kanilang buhay. Natuloy ang noon ay pangarap lang ni Simon na makapunta sa ibang bansa kasama ang buong pamilya. Wala nang may mas mahalaga pa sa binong pamilya. Iyon ang napagtanto ni Simon. Gaano man kaabala sa negosyo, kailangan pa rin ang komunikasyon sa pamilya. Lalo na sa asawa upang mapanatili ang maayos at matibay na pagsasama. Basta lagi niyong tatandaan, ang sobrang taas na pangarap ay nakakasira ng buhay. Kaya dahan-dahan lang at hinay-hinay. Huwag kalimutang magkape